Hello, welcome to Libra, Philippines. So, for Libra ito, take only what resonates. Para sa mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Ayun, isearch mo na lang siya sa Facebook. Hanggang bukas pala, no? Hanggang October 1. Ayan, kasi hindi ko sure kung kailan mo to mapapanood. So, hanggang October 1, may promo siya na magbibigay siya ng librang bracelet para sa mga magpapareading sa kanya. Actually, kasi birthday niya na ng October. Ayan. So, nakapili na daw siya ng mabibigyan ng mga personal reading na free. So, ngayon, meron na naman siya, magbibigay na naman siya ng free bracelet para sa mga gustong magpa-reading. Yung reading is actually may donation. Okay, pero hindi nagbibigay ng tawag dito. Kung magkano. At least man lang 200 pataas ang alam ko, no? Saan niya yun dinadala? Hindi naman dahil mag-birthday siya, so bibili siya ng magandang cake or what. Yun ay para po sa pagpapakain niya po sa tawag dito? Orphanage sa bahay ampunan. Doon po napupunta lahat ng donasyon. So, yung mga nagpapareading sa kanya, nagdo-donate sa kanya, doon niya dinadala sa bahay ampunan. Wala lang, shinare ko lang. So, anyway, simulan na natin. Habang nagsha-shuffle, sana nakuha ko yung energy mo. This is for Libra. Four of Wands is here. Three of Cups. Three of Wands. Yan. Hindi ko alam kung yung career mo ba ay involve yung mga kaibigan mo. Or pwedeng dyan sa career na yan, yung mga katrabaho mo or empleyado mo, if that is a business, ay nagiging kaibigan mo na. Okay? Kasi maganda yung sinasabi nito. May growth. May growth. Or may pag-uusap regarding sa growth. No? So, pwedeng may mga pagle-level up na mangyayari, pero may pagmi-meeting or pag-uusap. Ito ay may kinalaman sa career, 'di ba? Na ayun nga, mas magiging mas maganda. Okay, so pwedeng may mga pag-uusap, pagmi-meeting, pagpaplano na gagawin para mas mag-grow pa kung ano man yung career na yan. And I really do like this kasi someone here, lalo yung nagiging boss. So, hindi ko alam kung sino sa inyo yung magkakaibigan kayo. Kung sino yung nagiging boss sa inyo. Pero, nandun yung pagtutulungan, no? Yung isa, yung pinaka-boss, parang siya lang yung nasusunod. And then, pero willing siyang makinig sa kung ano man yung mga advice, sa mga sinasabi dito, ng mga nasa ibaba or mga nasa kaibigan na ito. Anyway, tell me more, please. We do have here El Imperatriz, El Universo, El Diablo. Wow. Actually, puro major arcanas, guys. Puro major arcanas. Messages to pagdating sa love. Ace of Blades is here. Six of Blades. Oh. Why? Someone here is moving on. The Star, Aquarius, Gliamanti is also here. Oh, wow. Ace of Wands and Il Guidijo. Ayan, puro major arcanas yung nagpapakita. Except for the Ace of Wands, the Ace of Blades, which is, Six of Blades. For some of you, ito ay soulmate connection, twin flame connection. Ayan, itong dalawa lang to. Six of Blades, Ace of Blades, and Ace of Wands. Ito lang yung hindi major arcanas. The rest are major arcanas. Anim yan. And makikita natin dito na may separation na nangyayari sa inyo na itong taon to. And then, I feel like naka-cut off yung situation, yung connection sa inyong dalawa. Someone here kasi, which is someone na parang medyo down, hindi ko alam kung siya yung nasusunod or nagiging bossy sa connection ninyong dalawa, or nagiging manhead, nagiging cold. But, I feel like
napasama kasi siya eh, nung lumayo siya. I feel like you are the Imperatrice, pero of course, pwedeng magkapalit-palit yung energy nyo. Pwedeng ikaw ito na napasama ka nung nawala yung connection or yung relasyon ninyo. Okay? Or vice versa. Pwedeng siya yung napasama. Alam mo naman yun sa sarili mo kung ano nangyayari ngayon sa buhay mo. Pero isa sa inyo ay napasama. Okay, pwedeng napunta siya sa hindi magagandang kaibigan, mga opportunities na tinanggap niya na sa halip na siya ay umunlad, ay siya ay nalubog. Nakikita natin yung kalungkutan at matinding pagpighati mula sa taong ito. Nakikita natin na one of you is already happy or pwedeng, hindi naman happy, pero sabihin na natin kahit papano, no, okay naman at pwedeng may mga improvements, and for some of you, that is you. Lalo na nga na may mga growth na pinag-uusapan or pag-uusapan pa lang dito. And then, nakikita natin yung pagmamahal sa sarili, yung pagbibigay ng effort, ng time sa sarili. So, I feel like nandun, mas namamanifest yung mga positivity dahil mas nag-focus yon sa sarili niya. And that could be you. And nakikita natin yung distansya sa inyong dalawa nito person na ito. Yung iba, distance dahil sa trabaho. So, iba't ibang klaseng distansya. But anyway, hindi naman sa pinipilit niyang magpaka-busy para makalimutan ka, or ikaw, hindi naman sa pinipilit mong maging busy. It's just that pwedeng ikaw ay busy naman kasi talaga. Alam mo, balik-balik yung energy kasi for some of you, cross-watchers eh. So, hindi ko masabi, no? Yung energy na kikwento ko sa inyo is nagkakabali-baliktad. Bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Nakukulangan ako sa messages pagdating sa pera, so kukuha tayo dyan. Ano yung naghihintay para sa mga Libra pagdating sa usaping pera? Guys, nakakaramdam ako ng sakit sa katawan. Parang mga lamig, pagod, stress. Yung iba kahit pagod, maliligo, you know. Or yung iba, maybe something to do with health na hindi naman health problem, pero maaaring resulta ng naging problema mo sa health mo in the past. Paano ba yon? Paano ko explain? So, pwede ngayon, may mga sakit ka sa katawan na ramdaman mo dahil epekto ito ng mga nakaraan na nangyari sa iyo pagdating sa kalusugan mo. Bigyan kita ng example. Yung iba, pwedeng ikaw ay nanganak before in the past, na cesarean, ganyan. So, ang tendency, no, masasakit yung mga katawan ngayon. So, this could be a reading. Oo, ganun talaga kasi, you know, pag cesarean kasi, 'di ba, parang after mga hindi ka nakakaranas ng pahilot na sinasabi, wherein yung mga normal is nanganganak sila, and then pagkatapos nun magpapahilot yung hindi ko alam tawag dun eh. Anyway, so yun, may effect yun. Parang yung hips, diba, yung balakang hindi nababalik ng maayos, yung mga buto-buto hindi nabalik ng maayos, iba yung katawan ng nasesaryan. So, yun, may mga effect talaga yun. And this could be a reading. Alam mo yung feeling ko ngayon, parang kitang kausap lang. So, I don't know if this is personal reading, kasi parang kausap lang kita. Parang yung nanonood pa sa akin is sumasagot pa either sa isip niya or sa ano. And if that is you, this could be a reading. Pwedeng sa salita or sa ano. Money, 5 of Wands. Why is the 5 of Wands is here? Balik tayo dito sa reading, 5 of Wands. 3 of Blades, the 2 of Blades. Why is this here? Temperanza. Okay. Tell me more. King of Wands. 7 of Wands, Knight of Blades. 4 of Blades. Okay, okay.
Bottom of the deck, meron tayo ditong Seven of Cups, La Torre, Ace of Wands, Ruta de la Fortuna, Four of Coins, natatawa ako kasi actually, nakakita ko ng mga kaaway, kalaban, kaaway, pagdating sa pera, pagdating sa career. Kaya lang itong mga taong to, or itong particular na taong to, ay parang nagdadalawang isip na siya, parang hindi ko na kaya. Three of Blades, sobrang nasasaktan, nahihirapan, parang nagkakaroon na siya ng pag-iisip, pagde-decide, kung ano ba yung dapat kong gawin, kung ano ba yung magandang gawin. Diba? Ito, with the King of Wands, parang itong person na ito, gusto niya nang mag-give up. With the Knight of Blades, parang gusto niya na lumayo, sumuko, umalis. The Seven of Wands is here. Parang mapapagod na siya. Four of Blades, especially yung finances sa career, parang hindi na nag-work out para sa kanya yung career. Kung ito ay kalaban mo, nagtimpi siya eh. Nagtiis siya. Kumbaga sabihin na natin, hindi naman siya agad-agad nag-give up, no? Pero sobrang hindi niya nakaya. Hindi niya in-expect na ganito. Ikaw talaga yung priority niyang labanan. Ito ay, pagdating sa, sa career niya ito, ikaw talaga yung parang iniisip niya na kailangan ko magpakitang gilas, kailangan ko patunayan, kailangan kong gato, etc., etc. Ikaw nasa isip ng tao. Pero wala kang pakialam eh. Kasi with the Seven of Cups, you're focusing on your career, your finances, your future. Yun lang yun. Wala kang pakialam sa mga kalaban mo, kaaway mo. Basta kung ano yung tingin mo makakapagpa-better sa'yo, yun na yun. Yan. Pagdating lang sa money for savings, maybe hindi pa naman ganoon because marami ka pang problema or marami ka pang dapat unahin pagkagastosan. So, pwedeng may mga changes ka na hindi pa agad-agad may sa katuparan. But it's okay. I don't see anything wrong with it. May mga bagay kasi na hindi naman agad talaga dapat pinagmamadali. Makinig ka lang sa mga advice sa'yo. Anyway, what will happen in the near future for Libra? Alam mo, sa totoo lang, itong taong itong naiinggit sa'yo, sa totoo lang, siya yung natalo. Sa connection ninyo. Ay, sa laban na ito. Ano siya eh? Hindi niya akalain. Ikaw tahimik lang, pero parang natalo mo pa rin siya. In the near future, you do have your life, Stella, Eight of Blades, and the Seven of Coins. Ace of Coins, the Nine of Coins. Nakakatuwa tong energy mo na to kasi nakikita natin in the future, pagdating sa money. Page of Blades is here. Il Caro is here. Meron ako nakikita mga bagay na sisimulan in the future. So, maaaring may kinalaman ngayon sa mga pag-uusap na gagawin mo with these people around you. Meron ka mga bagay na marireach, mga goals na marireach in the future. May mga finances or career na magbubunga para sa'yo kahit hindi ka masyadong nag-e-effort dito. Yan, nakikita natin yung success para sa'yo. Kasi with the Eight of Blades, pwedeng marami ka pa kasing dapat asikasuhin or unahin. So, pwedeng kaya yung time mo hindi mo maibigay dito sa particular na work or career na ito. Pero kahit pa sa ganoon, nakapahapyaw-hapyaw or pakunti-kunti lang, ang binibigay mong time or effort ay nagbubunga pa rin ng success. Malaking success ito para sa'yo. Parang katulad nito. Diba? For what I can see here, there's the Seven of Coins. And kung makikita mo, may parang yung lalaki dito may pananim, no? Parang ang trabaho mo lang is like parang patingin-tingin ka lang kung wala pa naman nagiging problema, wala namang bagyo. Ang tinatukoy ko yung picture ha, hindi yung mismong sitwasyon mo. Pero parang ganito yun.
Diba? Makikita, basta as long na makikita mo, wala namang mga uwak na magnanakaw nitong aking mga pinaghirapan na ito. Parang ganun, wala ka naman nakikitang problema. So, may pahapyaw-hapyaw kang ginagawa doon sa bagay na yun. Wala ka, as long na walang, pero if there's a problem or there will be a problem, ready ka. Basta doon ka lang sumasubay-subay-subay. Sumasubay-bay. Ayan. And, ayun, with the 9 of coins, kaya hindi mo kailangan mag-effort ng mabuti or kahit hindi ka mag-effort ng mabuti kasi with the 9 of coins, you are protected. May mga ibang tao na nagpoprotekta sa'yo sa career mo. At ayan, nakikita natin magbubunga lahat ito sa'yo. Kahit hindi masyadong malaki yung effort na binibigay mo dito. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. By the way, there's a message here. Meron lang nagpapakita sa akin. I want to know what's with the Page of Blades. Nasa bottom of the deck siya, pero nagbigla siya nagpapansin bago ko i-end yung aking reading. Queen of Blades and the El Imperatore. Page of Coins. I can see you being mature. Kasi nakikita natin, palaban ka talaga. So, nakikita natin, actually, meron kang mga spirit guides na nasa paligid mo. I can see 2 spirits, by the way. 2. Yeah, maybe even 3. 2 to 3 spirits are here. No, there's a lot, actually. Marami. Napapalibutan ka ng angel guides, spirit guides. And akala mo lang, alam mo yung spirit guides na tinutukoy natin na angel, yeah, they are sent from heaven. So, galing siya sa taas, ibinigay talaga siya sa'yo. Hindi siya yung sabihin nating angel guides na pagkapanganak mo, yan na. Hindi na tawag angel guardian angel, hindi. Ito ay spirit guides na parang sila yung kusang lumapit sa'yo. Sila yung kusang... I'm hearing like meron silang mission. So, one of their mission is to protect you. Okay? Kasi parang meron silang kakayahan mamili ng kung sino yung poprotektahan nila. Okay. Ito ha, nakakarinig ako ng parang orchestra or tugtugin. This could be a reading. Anyway, ayun. Pwedeng, meron pa silang unfinished or hindi pa tapos na business or hindi pa tapos na unfinished business dito sa lupa, sa mundo. And it feels like, kaya sila nakabantay sa'yo. And napili ka nila para matapos kung ano man itong mga mission nila na hindi nila nagawa. Yeah, they are like souls, no, na parang kaya ko sinabing sent from heaven kasi pwedeng pinababa ulit sila sa mundo para sabihin, sige, maghanap ka ng taong makakatulong or tutulungan mo. O parang ganun. So, you are really protected. Wala lang. Sinabi ko lang, why? Because, kailangan mong makipag-connect sa kanila. No? Kailangan mo silang kausapin. Hindi kausapin na sabihin kong buksan mo third eye mo or what, no? But maybe even if you're alone, yung magsalita ka lang na, please guide me. Please guard me always. Please protect me. Ayan. Kasi nakikinig lang naman sila. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.